Ang mga hirap, those are given eh. Given sa buhay natin yan. So what do we do, di ba? We should have the courage to, to push on, to rise above those challenges, and to live our full life. Magandang araw. Ako si Adeline Dumapong. Mas kilala ko, kilala ko mas tinatawag akong ads or ate ads sa ibang mga mas nakababata. No? So, yun, ako ay isang para-powerlifter. I have been lifting for 23 years already, or more actually. Ako ay nagka-polio nung 3 taong gulang pa lang ako. And I am from the province of Kiangan, Ifugao. So, nung 3 taong gulang pa lang ako, wala pang vaccine no na libre. Ayun, so walang vaccine for polio at that time. So, at nakatira kami kasi sa bundok. So, yung mom ko kasi, akala niya, lagnat bata lang yon. Tapos, ayun, pero the next day, mataas pa rin yung lagnat. So, parang sabi niya, ay, kailangan, they had to bring me to the center, which was 8 hours away, hiking going down the mountain. So, ayun, tapos, so, nung dinala ko dun sa clinic pa lang yun clinic pa lang yun, sabi lang ng isang Belgian nurse doon na duty at that time, sabi niya, I suspect that this is polio. So, ngayon, para ma-confirm yun, dinala ko dito sa San Lazaro Hospital. Kasi at the time, that was in 1976, Diba? Kumusta naman? So, doon pa lang sa San Lazaro nila, kinonfirm nga na polio nga ito. And then, of course, no, yung, nung na-confirm nila na gano'n, so, sinubukan PT, ganyan, meron yung mga parang electric massage, chuchu-chuchu, ganyan. Tapos, hindi pa rin ako nakalakad. So, ang lolo ko kasi, ang mga lolo ko on both sides, tawag dito, mga nagbabaki sila. So, I don't know if you've heard of Mumbaki, 'di ba? Yung mga rituals namin. So, they did that. They performed that. So, nagkatay ng maraming baboy, nagkatay ng maraming manok. Kasi inaalay nila yon dun sa, inaalay nila sa mga engkanto. Kasi sa amin, naniniwala sila doon yung mga lolo ko So, kahit na yung parents ko, kahit Kristiyano na sila, wala silang choice kundi pumayag na gawin yon, di ba? Kasi nga gusto nila makalakad ako. Pero pagkatapos na maraming katayan, walang nangyaring paglakad. O, di ba? Kasi naniniwala sila na pagka inalayan mo sila ng ganon, yung sakit ko mapupunta doon sa, they made a wooden doll for me. Oo, para doon sa kanya nga, mapunta yung sakit ko. Pero walang nangyari. Pagkatapos ng lahat ng yon, dinala naman ako sa mga faith healers. O, di ba? Yung mga nabuhay, yung mga tumitingin sa itlog, yung mga ganon. Pero wala pa rin nangyari. So, anyway, so, I was 3 years old ako noon, nag-start yung mga ganon. Hanggang nung 6 years old ako, they decided finally na, to bring me to Manila. Kasi nga doon, syempre, mabundok, ganyan. Tapos madami kaming magkakapatid. So, hindi naman ako maasikasong mabuti. Tapos, so, may isang Belgian missionary, si Sister Renata, sabi niya, so what are your plans for your daughter? And then, yung dad ko, of course, they want me to have an education. Pero for me to have one, is of course, they have to bring me to Manila. Kasi dito, yun So, I was 6 years old when they brought me to Bahay Mapagmahal. So, it is a dormitory for children with disabilities inside the compound of Philippine Orthopedic Center dito sa May Banawe. And then, within the compound was also a school. Mga 400 meters away ay eskwelahan, SPED school, para din sa mga, katulad kong mga batang may kapansanan. So, lahat kami, galing sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, from low-income families, syempre. Tapos, mahirap na decision yon for my parents, no? Kasi,
ikaw, pag nakikita nga akong bata, inisip ko, ganyan lang ako kaliit nun. Kasi they cannot stay with me eh. So, I was with the other kids, no? We were, at that time, I think we were 24. 12 na babae, mga ganon. 11 na lalaki, plus meron namang house mother, of course. At syempre sa kulturang, sa religious na ano kami pinalaki kasi madre din yung nagpapatakbo nun. So yeah, I stayed there for 10 years, elementary and high school. At sa school naman, I was doing well in school. Alam mo, I have always been the type of child na parte talaga ng kung anong nangyayari. Hindi ako nasa sideline eh. Palaging, sa lahat, no? Sa school, sa music, sa sports, ganyan. Yeah, I was doing well in all that. Kasi, alam mo, bata pa ako, malaki na ako eh. Alam mo yun, parang sa mga kaedad ko, ako yung pinakamalaki. Doon kasi sa dorm namin, hindi kami pwedeng lumabas doon sa compound. And the only way na makalabas ka doon is kung part ka ng music or sports. So, syempre, di ba, para makalabas ako. Pag sinabi ni sister, who wants to learn how to swim? Ako po. Who wants to play wheelchair basketball? Ako, lahat yan ako. Wheelchair racing, ako, throwing events. Ako pati yan. Kasi nga malaki ako. So, nakakalabas ako sa mundo. Kasi ang nakikita lang namin doon, we were not allowed, although ito sa compound, hospital compound, we were not allowed to go inside naman the hospital. Hanggang nga sa gate, hindi kami pwede. So, dorm lang talaga, tsaka school. Yun lang. For 10 years, although of course, pag summer vacation, we were allowed to go home to our parents, pero 2 months lang yon. Nung nag-ano na rin kasi ako, grade 5 hanggang 4th year high school, hindi rin ako masyadong nakakauwi ng summer vacation. Kasi naman, part din naman ako ng isang musical group where we go around the Philippines to play during the summer vacation. So anyway, so I was into music and sports. Ganon. Enjoy ako. And then when I was in 3rd year high school, I was chosen to go to Japan for a 5-kilometer wheelchair race. It was a wheelchair marathon, pero I was the only female participant from the Philippines. And when we went to Japan, 2 lang kaming babae. So, noong mga panahon kasi na yon, syempre iba-iba na ngayon, so, di ba? Dati kasi walang masyadong babaeng gustong maglaro ng sport, di ba? Lalo na kung may kapansanan, kumusta naman. So, out of 500 participants, 2 lang kaming babae. Sobrang nag-enjoy ako sa Japan. Ayoko na umuwi sa Pilipinas. So, iyak ako ng iyak nung papunta ko kasi I made very good friends doon. Tapos, pero doon din, na-realize ko na, okay, sabi ko, so, pwede pala akong makapunta sa ibang bansa through sports, pero only kung magaling lang ako doon, di ba? So, I had that. Pero, nung nag-4th year na ako, tapos, yun, tapos, yun nga, so sa school din naman, I was doing well. Tapos, I was chosen yung parang, I think first, ng McDonald's Filipino Young Achiever Awards. Kami yung first batch. So, uy, ang saya. Tapos, I was able, with that award, my parents were able to get, at the time, 15,000 pesos. Malaking bagay na yun. That was in 1987. Kumusta naman? So, 1987, so galing silang probinsya, tapos, i-award nila ako nun. Pero I had to go to Japan nga. So, they were the ones who received my award. And it was their first time going inside the hotel. O, diba? So, pero unfortunately, wala ako nun. Pero, they were so happy. I knew that they were so happy and they were so proud of me. Tapos, syempre, yung prize money ko, nakatulong talaga yon sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. With all that, may mga nakaano sa akin na parang, okay, so, good things can really happen. Pero you just have to, dapat talaga, alam ko yun eh. Alam ko na kailangan galingan ko, alam mo yun, that I have to achieve something. So, I got a scholarship in St. Paul, Quezon City for my college education. Pero, ang doon, bawal muna ako mag-sport. Ayun muna yung kasi syempre nakakahiya naman daw kung
kung hindi ako nakafocus sa okay lang yon. So, I did that. So, until I finished my college, until I had my degree, hindi talaga ako nag-sport. Pero I was doing music. So, I was still, performing with a group. It's called the Rondalia on Wheels. Anyway, so after graduating, tapos may trabaho na ako, na-miss ko talaga mag-sport. Alam niyo, na-miss ko na gusto ko, ano kayang sport yung pwede, ganyan. Syempre, bumabalik pa rin ako sa orthopedic kasi doon naman talaga, doon ako lumaki from 1980 to 1990. So, that was home for me. And then, nung bumalik ako doon, tas I'm friends with some PTs there Tapos, meron din yung isang friend ko din na lalaki din. Sabi niya, uy, try mo nga yung powerlifting. Pagbuhat ka ng barbell, laki-laki ng katawan mo talaga kuya, ano yan? Ganon. So, pero at the same time, I was also into, pag may nag-aya sa akin na mag-wheelchair race, sama ako dyan. Lahat, kung ano pa rin, balik ako sa dati kong ginagawa. But yeah, for para powerlifting, it started that way. Kasi nga, mga lalaki wala talagang babaeng nagbubuhat So, mga kaibigan kong lalaki subukan nga natin, tingnan nga natin lakas mo. Of course. Hindi ko palalagpasin naman yung pagkakataon, di ba, na talunin ko sila. Mas malakas ako sa kanila. Mas malakas ako sa kanila. So, yun lang, kantsawan. Tapos masaya. So, nagtatrabaho ako. Tapos every now and then, pumupunta ako dun sa gym. Ito sa very old gym, sa mga na ginagamit ng mga interns, PT, OT, sa loob ng ospital. And then they said, sige, sumama ka nga sa competition. Ito sa local competition para sa mga nakakalakad. Yun nga, wala nga akong kalaban, di ba? So, I won a medal. Gold medal. Wala akong kalaban Ayan, anyway, so siguro isa, dalawa. And then on the third, tapos diretso lang. Hindi regular yung training ko. Pero, intermittent yung training. Sabi nga nila lahat, malakas daw ako nasa genes ko daw. So, ayun, I remember one of my coach telling me na kailangan ko magpasalamat sa genes ng parents ko. Strong ito. Ayun. So, anyway, so they during one of the local competitions, they sent my result sa ibang bansa and then they said, pwede kaya siya mag-compete. Yan. Ngayon, bago pa lang noon, that was in 1997 already. Bago din yung Philippine Sports Association for the Differently Abled, yun yung organization na nakatalaga, na para mag-develop sa sports for persons with disabilities. And then, from there, ayun, and then in sige lang, local competitions lang, ganyan. 1999, I finally had a break. Tapos, so they sent me first to Thailand. I won the silver medal. Tapos, doon sinabi sa akin, hindi ko pa naintindihan yung Paralympics. Hindi ko, alam yun, ano ba yun? Ganon. Pero may nagsabi sa akin, kasi that was parang katumbas ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. So, sabi sa akin nung sabi niya ganon, you can join the Sydney Paralympic Games in 2000. Sa akin, talaga. Ako kasi noon, mas gusto ko biyahe. Alam mo yun, libreng biyahe. Uy, pwede pa ito. Yun, sa totoo lang, doon ako nag-start. Aside, of course, from having fun with my friends. Diba? Uy, meron nun akong diba? Meron akong chance to go abroad. So, ayan. So, I won a silver medal. And then, pagdating ko dito sa Pilipinas, sabi, papadala din daw ako sa US. Oo, it's a qualifier for the Sydney Paralympic Games. And so, I went to US, Miami, Florida. And then, I won a gold medal. Diba? May kalaban na ako noon. And then, pagdating ko ulit dito, sabi nila, yeah, we will send you to Malaysia. So, nagsunod-sunod na. Diba? Ang saya ng lola mo. Biro mo yon. So, anyway, so I went to Malaysia and again, I won a gold medal. Tapos, pagdating dito, syempre, during that time, walang support, walang recognition, walang kahit support for training, wala. So, ang nangyari, nakiusap, eto nandiyan na si Mr. Michael Barredo, the president of PhilSpada. Tapos, sinabi niya na, yung during kay Chairman Butch Tuason, sinabi naman, kasi na yun, syempre 1999, nag-2000 na, diba? Tapos, sabi niya, sige, we will support you, but only for 3 months.
So, okay na yun. Better than nothing, di ba? So, that was the first time that I received a uniform na maganda, tapos may allowance na parang katutus. And then, I stayed sa Rizal Memorial. Doon ako nag-training, ganyan. I had my coach. Pero syempre, kasi prior to that, yung iba kong mga yung nauna, yung sa, let's say sa Bangkok, nakakatawa yun kasi hindi kami pinapapasok sa Athletes Village kasi hindi pa bayad ang Pilipinas. Alam mo yun, tapos ang uniform namin nun, isang white t-shirt na hindi cotton, tandang-tanda ko yun. Alam mo yung mga pinamimigay sa hardware, pagka yung ganong klaseng tela, tapos may print ng Philippines. Yan lang ang uniform namin. So anyway, so yeah, we had to stay outside the Athletes Village for 5 hours. Kasi nga, inaantay pa yung bayad ng Pilipinas na magagaling saan, tanungin nyo. Sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So, ibig sabihin, ang pagtingin talaga, this is important. Nung nagsisimula ako, ang pagtingin talaga, pagka may kapansanan ka, charity. Diba? Ganon talaga yung pagtingin nila. So, the funds was coming from the Philippine Sweepstakes Office, PCSO. So, yeah, anyway, so, salamat pa rin naman sa kanila kasi sinuportahan nila kami. Pero, of course, kasabay, hindi naman ako makakaalis papunta ng ibang bansa kung wala ang mga taong nagtatrabaho, di ba? Who were really advocating and fighting for the advancement ng mga sports for persons with disabilities. So yeah, and then, so that was 2000 already na. Pagtapos ng tatlong buwan, pinadala kami at Sydney Paralympic Games na. It was only when we were in Sydney when it was explained to me how important the Paralympic Games is, di ba? Kasi, ang Paralympic, means parallel to or similar to the Olympics. And what is Olympics? Olympics is the highest level of competition for amateur athletes, di ba? At ang para sa mga atletang walang kapansanan ay Paralympic. So, wow, say ko ganon kataas pala yung level of competition. And yun, syempre intimidated ako. First time kong makakita. Well, in Asia, kasi Asian Games nung napuntahan ko, that was around 42 plus countries. Sa Paralympic Games, sa 50 plus countries, baka umabot pa ng 60. Diyos ko, nandun ang mga, di ba? Siyempre, intimidating talaga yung mga taga-US, taga-Europe, mga taga-Nigeria. Alam mo silang, ganun sila ka-confident na parang, I'm strong. I'm gonna go there and get the gold medal. Ganun sila. Ako, bata pa ako noon. Tapos, sabi ko, paano yun? Ay, feeling ko ang lalakas nila. Anyway, so, ang sabi ng coach ko, tsaka ni President Michael Barredo nga, no pressure ads, just do your best, and magpa-participate lang tayo. So, there was really no expectation. But of course, sa isip ko, I have to do my best. Alam mo yun, ganun naman kasi lalaban ka diba? So, yun. Tapos, yun nga, pero walang expectation. So, parang sige lang, gawin ko lang. At nakakatawa kasi silang lahat, full team, no? Yung mga kalaban namin. Full team meaning, marami sila. Lahat ng weight categories, meron silang entry. Ako, nag-isa lang ako. Ay, oh my God, ganun. Tapos, hindi pa ako ganito kalaki noon. Maliit-liit pa ako. I was into 67.5 weight category. So, maliit, diba? And then, practice. Pag-practice, kasi dahil madami sila at nag-iisa lang ako, minsan kahit gusto namin sa gitna, minsan sasabihin nila, oh, that bench is already taken. Ganon. So, usod kami. Maya-maya naman, bench taken. Usod ulit kami. Yung mga ganon. So, we ended up going into a small space na medyo corner with my coach, my masahista, my nurse, my counselor, rolled into one. So, isa lang ang kasama ko. So, yon. And then, of course, doon Pinoy na Pinoy, magdasal tayo, ads. Tapos, So, yun naman. So, nobody was expecting. Walang Pilipino na nanonood. Kasi nga, akala nila, walang representative galing sa Philippines. Nanalo ko. Yes, diba? Hindi, tapos ito pa. Pero, kasi diba, hindi pa uso noon ang cellphones, wala akong camera.
Tapos, yung si Mr. Baredo, tsaka yung asawa niya, si Ma'am Barbs, si Mr. Baredo, by the way, is blind. Tapos yung kasama niya, yung asawa niya, yung kasama niya. So, nagvi-video ang ma'am. Tapos, nung nakita nila sa board na nanalo ko, napatalon sa tuwa, nahulog ang video cam, sira. Diba? So, anyway, so wala akong remembrance nun. Meron ako yung medal. Of course, importante yon. Pero, ang ibig kong sabihin, ganun ako kahirap nun, ano. Walang camera. Ang mga pictures na naibigay sa akin was siguro galing sa mga kaibigan lang na kasi wala ding Filipinos nga nanonood, wala eh. Anyway, so yun. So, nung nanalo na ako, sobrang unexpected. In fact, I was offered nga if I want to stay doon. If I want to stay behind. So, nung nagpaalam ako kay sir, sabi ko, sir, pwede ba magstay? Sabi niya, hindi. Kailangan bumalik ka sa Pilipinas at magpasalamat ka sa support ang binigay sa'yo. Siyempre yan. But that was also the first time nung dumating kami kasi even before me, meron ng mga ate, kuya na nauna nang naging atleta. But they were never given the recognition talaga. So, for me, the chairman of the Philippine Sports Commission came to meet me at the airport, malaking bagay yon. And then they also gave me an incentive of 500,000. Well, hindi naman, 250 from the Philippine Sports Commission and 250 from Malacanang. That was the biggest. I think that was the first and the biggest. So, it started, and then, of course, PhilSPADA, the Philippine Sports Association, for the differently abled. Ayun nga, nung nanalo ako, at the time kasi, binigyan na ng incentive din yung mga atletang walang kapansanan. Hindi kami kasama. So, in 2001, lumabas yung batas na yon. Naalala ko, it was President GMA na nandun na siya noon. Lahat sila binigyan, milyon-milyon kasi recognition sa mga past achievers. Ako nandun ako. And then sabi ni Sir Mike, sabi niya, Adeline, tandaan mo to. Nakita mo, sabi niya ganun, you see kung ano yung diferensya ng pagtrato sa'yo. So tumatak sa isip ko yon. Tapos, doon na din nagsimula yung paglabi nila na i-amend yung batas na yon. So, dahil kakaunti pa lang kaming mga atleta noon, ako yung madalas na nakakasama sa public hearings, nagbabasa ng position paper, ganyan. And so, alam ko kung bakit, ano yung mga diferensya, ganyan. So, yan. And, pero kasabay nung paglalabi, pag-advocate, syempre, merong intermittent na support from the Philippine Sports Commission. Hindi lang year-round, pero yon makikita mo din, dati kasi 2 lang kami, tapos naging 4, naging 6, naging 10, and padami na ng padami. And then in 2015, November, pinirmahan na yung pag-amend doon sa batas. So finally, sa batas, nakalagay na-recognize na kami. So, ngayon, since 2016, nung pinatupad yung batas, pareho na ng allowances, pareho na merong mga uniforms, binibigyan na rin kami ng chance na gamitin ang facilities. Pero pagdating sa incentive, medyo 50% pa rin ang layo namin sa regular athletes. Pero that's okay. Better than nothing, di ba? Ako, kasi nakita ko at nagsimula yung journey ko sa walang-wala, papunta sa kung anong meron ngayon. My heart is full, diba? So, I'm grateful for what we have now. And I am, of course, very happy kasi kahit papano, may ambag ako sa development ng sports at saka kung ano ang tinatamasa ngayon ng mga present athletes. Sometimes the present ones, the new ones, they do not really appreciate perhaps what they're receiving now kasi nga hindi naman nila naranasan. Kasi dahil dito nga sa Pilipinas, hindi naman accessible ang transportation natin. Nung mga nagsisimula pa lang ako, there were times when wala akong pamasahe. Hindi ako makapag-jeep hindi ako makapag-bus. So the only way that I could go from my workplace to the training venue is mag-taxi. O kumusta naman, di ba? Wala akong pera. Yung nagtatrabaho ko, I was
Of course, I was supporting myself and I was also helping my family. Kasi 6 nga kaming magkakapatid, may mga sumusunod pa sa akin. Alam mo pag ganito, alam mo bumabagyo. Tapos no, in the middle of the shucks, wala akong pera. Ang pera ko lang hanggang ganito lang. So bababa ako sa pag nakita ko na yung patak ng taxi. Naku, 95 na. Kuya, dyan na lang po sa tabi. Malayo pa ako na sa training venue ko. Doon, ibababa niya ako doon. Tapos mag-wheelchair ako. Of course, at that time, madalas akong pagalitan. Kasi sasabihin, ano ba yan, hindi ka regular na nagtitraining, ganyan-ganyan. Kasi nga, wala namang galing sa gobyerno eh. I had to shell out for my own training. Alam mo yung mga ganon, so mapapagalitan ka na. Tapos pag pauwi, paminsan, mababasa ka, minsan naman sobrang init. Pero I don't know, during that time, kasi it was just all okay for me. Parang, ayos lang yan. Kasi I really liked what I was doing. So, I guess yung mga panahon na yun, for the love of sports talaga. When I won, then talaga I won, and then it opened a lot of doors for me. And then I continued winning, no? I won a lot of medals naman after nun. Pero syempre, I think ang pinaka-highlight, kasi since it was the Paralympics, and it was the first Paralympic medal for the Philippines. So syempre, no, it made a mark in the history. Ngayon kasi, until now, 2 pa lang yung medals ng Philippines from the Paralympic Games. One was mine in 2000, that was the first. Yung sumunod na medalya, 2016 sa Rio, by a table tennis player, si Josephine Medina. Pero she died of COVID nung nitong nakaraang pandemic. Di ba sad? So anyway, so I've been trying to replicate that since noon. I've been to 5 Paralympic Games. I was in Athens, but I came in 4th. And then I was in China, and then I was in London, tsaka Rio. Ayan. So now I'm still trying. I missed Japan, Tokyo, but I'm trying to qualify for the Paris sa next year. Kaya lang syempre, may edad na din ako. I'm 49 years old. Pero ngayon naman, kung dati ang binasag ko, yung walang babae sa powerlifting at saka walang may kapansanan sa powerlifting. Ako naman, ang gusto kong basagin ngayon sa edad ko na to, ay pwede ang sport sa lahat ng edad, na hindi lang ito pang bata. But for as long, of course, merong mga advantages kung bata ka, di ba? Alam ko naman yon. Pero, meron pa rin puwang ang sport para sa mga medyo nagkakaedad na. So, yun pa rin naman ang gusto ko. So, alam mo yun, siguro pare-pareho through sports, pero nagbabago din yung mga advocacy. Of course, kasabay palagi niyan yung pag-advocate for the inclusion of persons with disabilities. Bagamat ibang-iba na yung landscape noon at saka ngayon, malayo na ang narating. Pero malayo pa rin ang kailangan gawin. Marami ng isip ang nabuksan, pero mas madami pa rin ang kailangan buksan pa rin, di ba? Maganda na maganda naman na talaga. Gumaganda na. Pero medyo kailangan pa nating i-push harder para maabot natin yung ideal stage, no? Where persons with disabilities are really part of the society. Na hindi, kasi marami pa rin isip na, marami pa rin, ang stigma, no? Pag ang nakita kasi nila, parang pag naka-wheelchair ka or may kapansanan ka, uy, kawawa, or parang may sakit ka, automatic nga Pagka nakita ka, anong sakit niya? Ay, wow, wala po akong sakit. Sadya lang po. Hindi, ganun talaga. So, it is okay. Siguro naman sa tagal na may kapansanan na ako, hindi na ako nagugulat sa mga tanong ng iba. Tapos pagpapakita din syempre doon sa mga may kapansanan na pwede pa rin. Hindi kami exempted just because may kapansanan kami. Hindi ako exempted sa hamon ng buhay. So, I'm a single parent. I was married for a very short while. Pero alam mo yun, parang I wish I could tell the Lord, no, parang Lord, takutan na, huwag naman, di ba? Parang pwede ba exempted na kami sa mga susunod? Pero hindi, it doesn't work that way sa buhay natin. So, kahit po ako ay may kapansanan,
talagang nakikibaka talaga. Pareho lang. So, lumalab life din. Di ba? Ibig ko sabihin, kaya ako sinasabi to, kasi gusto kong makita at marinig ninyo na ang buhay ng isang taong may kapansanan ay katulad lang din ng buhay ng isang tao na hindi kita ang kapansanan o walang kapansanan. Ang mga hirap, those are given Given sa buhay natin yan. So what do we do? Di ba? We should have the courage to, to push on, to rise above those challenges, and to live our full life. Yan. Ako po si Adeline o Ads kung gusto niyo na mas maigsi. At ito po ang aking storya.